Imagine wala pang 100 pesos. Nakapag-lunch ka na dito sa China. Nakuha ko ba ng maayos yun? Kasi yung effort ko doon 100% eh. Dito na tayo sa deepest metro in the whole world, sa Hongyan-Con. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our second day here in Chongqing, China. Medyo masakit yung paa ko sa totoo. Kasi meron akong paltos, di ba? Lagi ako nagto 20k or more steps a day dito sa China. Merong paltos yung paa ko. You know paltos, guys? It's like a a mountain in your feet. A mountain in your back. Bobo. It's like that. It's like that in your feet, like a mountain, di ba? Mountain-like shaped. But on the other hand, let's just focus on the positive thing. Yeah, kasi ang positive side naman, si the megastar, Miss Sharon Cuneta, guys. Nag-post siya sa social media, Instagram, Facebook, ng mga pinapanood niyang YouTuber lately. Tapos isa tayo sa mga tinag niya na parang pinapanood niya rin daw. Natutuwa siya sa mga videos natin. So maraming salamat, the megastar Sharon Cuneta. Grabe. Hindi ko na-expect na parang someone like her, di ba? The megastar, papanoorin yung isang little star like me, no? Thank you so much, Miss Sharon. Tapos kanina, nag-message siya sa akin kahapon. Tapos kaninang umaga na good morning siya. Sabi niya, good morning. Napapasmile ako sa vlog mo. Pinapanood niya daw yung ating Jeju vlog. Yes, naman. Ibang level. Thank you, Miss Sharon. Enjoy po sa panonood ng vlogs. But anyway, nandito ulit tayo ngayon sa Chongqing. And may mga bibisitahin tayo. Today, let's look at my itinerary for the day. So yan, bibisitahin natin ang Liziba Station. So ito yung parang train na pumapasok sa building. Very famous ngayon sa social media kasi very kakaiba, di ba? Isang train siya, tapos pumapasok siya sa loob ng isang building. Bibisitahin din natin yung deepest subway, Hongyan-Con Station. And then if we have time, maybe we will also go to Jiangbeizu River Park. And then, later this afternoon, bibisita tayo sa isang sunset cafe. Sabi nila, maganda daw doon mag-chill, manood ng sunset, tas magkape-kape. So that's our itinerary for today. Pero before we start, parang gusto ko muna kumain. Kain muna tayo. Saan kaya tayo kakain? Gusto niyo doon ulit sa ano? Jfang Bay? Yung pinuntahan natin kahapon. Marami kasing pagkain doon eh. Or lalayo tayo. Sige, okay lang. We can start there. Iniisip ko guys kung dito na lang tayo kakain kasi meron na rin naman ditong mga restaurant sa malapit sa amin. Like this one. Dito na lang ba tayo? Para hindi na tayo masyadong lumayo muna. Magkano ba mga pagkain dito? Ayan no, may 16 yuan, merong 17, 15 yuan. I think not bad. May 10 yuan. Tara kain tayo. Diba guys, ang saya dito kasi nakikita mo kung paano nila niluluto dito. Very local lang. Sabi ko na good for one. Sabi niya lang, so umupo ako dito. Meron bang menu or ako yung lalapit sa kanila? Hindi ako sure. May menu yata. Ayan guys, magpapa-Google Translate na sana ako ng where can I order the food. Tapos nakita ko, ini-scan pala nila. So meron ditong ganyan. So dito ako mag-scan, mag-order. Hindi ako sure sa mga ginagawa ko sa life. Paano kung ano? Pwede bang cash? Sana pwede cash. Para magamit ko yung cash. So, kanina guys ayaw gumana ng QR. So nag-Google Translate ako. So, pinakita ko sa babae. Sabi, tas nag-Google Translate din siya. Or may ginamit siyang app. Tapos sabi niya na use Alipay or WeChat. Yung parang scan. Hindi pala sa camera ini-scan guys. So, mismong sa Alipay mag-scan. Tapos ito. Namimili na ako ng food dito. So guys, ito yung mga pagkain nila. Ito yung parang famous snacks nila. Spicy tofu, 6 yuan. 8 yuan cold noodles. Ayan. Mura lang eh. 8 times 8. Magkano yun? 64 lang. Mga ganun lang, no? 60 pesos lang. Hot potato. Fried meat. Okay. Ano yung orderin natin? Ano yun? Peach gum silver. And sa mga drinks naman nila, mura lang din. Yung asam, di ba milk tea yun? 5. Yung tubig nila, 2 yuan lang. O, so magkano rin? 16 lang, no? Pepsi Cola.
So yun guys, dumating na yung ating pagkain, no? So ito is 8 yuan, ito is 4 yuan yung black tea. So lahat sila is 12 yuan. Mga 90 pesos, 95 pesos. Diba wala pang 100 pesos yung ating pagkain or lunch dito sa Chongqing. Try natin. Sana hindi ganun kaanghang. Ang pinili ko is cold noodle kasi ang init. Gusto ko sana magsabaw kaso pagpapawisan ako ng malala. So sabi ko, cold noodle na lang. Wow. Medyo manghang. Ang dami ng flavor. Maasim, parang herby, parang may herb siya, maasim tapos maanghang. Ang sarap. For some reason masarap siya. Medyo maanghang lang for me. But cheers guys. Wow. Medyo yung anghang lang sumisipa ng slight. Pero kaya ko pa naman ma-tolerate. Imagine wala pang 100 pesos. Nakapag-lunch ka na dito sa China. Guys, di ko na maubos. Sa simula kaya ko pa pero ngayon sobrang anghang naman. Habang tumatagal napaka-anghang na. Ayoko na. Aray ko, nagliyab yung dila ko doon. Hindi ko alam na spicy pala yun. Wala naman sa description yun. Sabi nila lang doon, cold noodles. Yung iba kasi merong parang spicy something noodles, diba? So, ang pinili ko lang yung cold noodles. Spicy din pala siya, B. Anyway, punta na tayo sa first destination natin, Liziba Station. So, I'm still using A-map. Ito yung mapa na ginagamit ko sa China. So, from my location, sasakay daw tayo ng line number 2 to Liziba. Ayan, line number 2, exit 2. So, lakarin lang natin siya. Saan ba yung line number 2? So, nandito tayo. Punta tayo. Mag-go nga ako. Okay, lakarin natin papuntang dyan. Saan ba yun? May nadaanan ako. Ang cute. Ito malalaki 15 pesos. Sa mga 120, 115 pesos. Ito 10 yuan lang yung ano, maliliit. Sa mga 80, 70 pesos. Ang cute. Gusto kong bumili tuloy. So yun guys, palakad ako sa train station. Medyo naligaw lang ako dito sa parang underground nila. Pero mura lang 10. So mga 80 pesos lang yung mga ganito nilang. Siyempre mga Chinese brand to, no? Ang mura lang na 80 pesos. Ito 160. Diba? Adidas Who, New Balance Who. Alam, ito yung sa Adidas, diba? No. Magkano lang to? 19 lang, oh. Mga 150, 160 pesos. Grabe, may pang beach ka na, oh, sapatos. Ang cute. Maraming ano dito, damit na mga pang babies, pang bata, oh. Yan, may mga t-shirt din sila dito. 50, ano to? 89.50. Siguro pag isa 50, pag dalawa bibili mo 89. Ganun ba yun? So, yun, may mga pabulsa-bulsa pa sila dito, oh. Pwede mong itago yung iyong ano nararamdaman. Balutin mo ako, oh my god, Miss Sharon, balutin mo ako sa ilalim ng iyong pagmamahal. Uy, Miss Sharon, baka isumbong mo ako sa The Voice, makuha ako, ha? Di ba ako ready maging singer? charot lang. Ang cute din ng mga t-shirts nila dito. Gusto ko kasi yung ganitong tela, yung parang ma-press ko sa katawan, yung parang smooth like butter. 49, mga 380, no? 380 pesos. Okay, yes, bibili tayo ng ticket. Ano kaya kung gagana yung ating Alipay dito? Kasi dun sa may airport ayaw gumana, no? So, English, line number 2, green line. So, nandito tayo ngayon sa Linjiangmen. Papunta tayo sa Liziba. Liziba, ito. Liziba. Ha, mura lang. 2 yuan lang. Pwedeng cash, pwedeng QR. Try natin si QR. Feeling ko hindi na naman gagana to. As usual, hindi na naman gumagana yung aking Alipay tsaka WeChat Pay dito sa train nila. Actually, yun lang naman eh. Gumagana siya sa mga pagkain,
Gumagana siya kahapon, nag-send ako ng money dun sa nag-photograph sa akin. Dito lang talaga sa train station nila. Siguro yung mga machines nila, hindi pa naka-integrate yung Mastercard tsaka Visa, kaya nahihirapan. Bawal yung foreign card. Pero yun lang yung problema, train. Pero the rest ng mga binabayaran sa labas, gumagana yung Alipay. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng stored value card kasi napapagod na ako mag ng mga ticket dito, di ba? Kasi nga hindi gumagana. Actually, pinakita ko sa kanya yung old ko na stored value card. Mas maganda to, oh, di ba? Tapos chinek ko naman sa machine, valid pa siya until 2029. Pero nung pinakita ko sa teller, may teller kasi dyan, sabi niya, may sinasabi siya na hindi daw tama. So, binentahan niya ako ng bago. Sabi ko, okay. So, ito 20 yuan, wala pang laman na, wala pang value. So, nagbigay ako sa kanya ng 100 yuan, 20 pambayad dito, tapos yung 80, or tama ba, 80, yun yung value na nilagay niya dito. So, sabi ko, okay na yan, at least meron na tayong train, pag anong ganon, hindi na tayo mahihirapan. Pero sayang naman to, bakit, hindi ko alam ba't hindi niya to tinatanggap. Pero valid pa siya until 2029. Chinek ko kasi sa machine, meron dong validity. Anyway, remembrance ko na lang to. Ito na lang gagamitin natin ngayon. Yung parang normal lang. Let's go. Actually guys, yung teller doon sa bilihan ng stored value, ang bait niya kasi sabi niya, hindi kasi kayo magkaintindihan. Nagta-translatean kami kasi hindi siya nag-English. Naggaganon siya, tapos pinaparinig niya sa akin. Ang sinasabi niya na, parang ito kasi di ba nagbayad ako ng 20 yuan or 25 yuan tapos wala pang value. Parang sinasabi niya na, sayang yung 25 yuan kasi wala pa siyang value. Kung gusto mo, magbayad ka na lang using Apple Pay. Parang Apple Pay yata pwede nang diretso sa mga train nila dito. Tapos sabi ko, wala akong Apple Pay kasi hindi pa siya nag-apply. Wala pang Apple Pay sa Philippines, di ba? Philippines, mag-Apple Pay naman tayo. Sabi ko, hindi siya nag-work kasi wala pang Apple Pay. Parang hindi pa tayo makakapag-add ng Philippine Bank sa Apple Pay. Tapos sabi niya na, hindi meron daw yan. Pinipilit niya na meron. Tapos kinuha niya yung phone ko. Tapos chinecheck niya yung mga apps ko. Sabi ko, oh my God, nakikita niya yung Instagram. Yung mga bawal na apps dito sa China, like Instagram, YouTube, Facebook. Ala, kinalkal niya to. Isa-isa, ganun niya. Tapos pumunta pa siya sa settings. Sabi niya, parang mabait siya. Gusto niya akong tulungan na sayang yung 25 yuan. Mag-Apple Pay ka na lang. Sabi ko, wala akong Apple Pay. Tapos humahaba na yung pila kasi di ba ang tagal niyang magturo sa akin. Sabi ko na okay na yan kasi ayoko maging cause of delay nga kasi ang haba na ng pila. Tapos pumunta siya sa settings, pumunta siya sa Apple Pay, tapos mag-a-add siya sana ng something, tapos hindi gumagana. Tapos sabi ko, wala pa talagang Apple Pay dito. Okay lang yan. Magbabayad na lang ako ng 20 yuan, ganun. Pero na-appreciate ko yung fact na parang may in-offer siyang ibang way para makatipid ako. Kahit humahaba na yung pila. Kahit humahaba na yung pila, wala siyang pakialam. Parang gusto niya akong tulungan. I commend you naman, kuya. Thank you. Okay, so we're now here sa station. Hindi lang nababasa yan. Linjiangmen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stops papuntang Liziba. Pero actually, yung pag-pronounce nung nasa teller, sabi niya, Lichiba. Sabi niya, where are you going? Sabi ko, Liziba. Sabi niya, Lichiba. So, Lichiba pala yun. Yung letter Z, Lichiba. Speaking of social media na naka-block dito sa China, di ba parang naka-block ngayon iba? Pero I think most of them naman, yung mga Chinese dito, alam na nila na may ganong social media na nag-exist. Kasi for example, sa Thailand, may mga nakikilala kong from China, meron silang Instagram, di ba? Tapos kahapon, nagpa-photograph ako doon sa may Hong Yadong, di ba? Yung yung cutie na photographer. Sabi niya na, saan ka nag-vlog sa YouTube? Sabi niya, YouTube. So parang YouTube na. Sabi ko, yes. So sabi ko, okay, alam pala nila na may ganun. Alam nila na may ganun. It's just that naka-block lang dito. Feeling ko minsan nag-VPN din sila. Para malaman nila. Kasi aware sila sa mga ganong klaseng social media. Ayun guys, I think malapit na tayong pumasok sa Lichiba. Pumunta ako sa may pinakaunahan ng train kasi nilakad ko. Kasi nga, kasong punuan na dyan eh. Dito na lang tayo sa gilid. Sana makuhaanan pa rin natin ng slide. Saan kaya banda dito? Ayan. Ito na yung Lichiba station guys. Dito tayo bababa. Hindi ko masyadong na-capture no, pero that's fine. Dito na tayo sa Lichiba station, isa sa mga sikat na attraction dito sa Chongqing. So kung makikita nyo, ayan, it's a train station. Tapos papasok siya sa isang residential building. So ayun doon, nandito siya oh. Biglang papasok siya, tapos lalabas. Ayun, may train sakto.
pinupuri siya kasi sa kanyang kakaibang design and concept, no? Na parang papasok siya sa building, may mga tao na nag-aabang sa labas, tapos parang tinitignan nila kung paano parang nagdi-disappear yung train pagpapasok sa building. Also, itong train na to, kaya pumayag din yung mga residente dito kasi very modern yung kanyang design. Meron silang mga noise parang cancellation, noise reduction, ganon. So parang hindi siya ganun kaingay. Even though dumadaan siya dito sa residential building, hindi masyadong nagagambala yung mga nakatira dito. Itong train station na to, nabigyan din siya na parang award ng parang China's 70-year growth landmark. Kasi dahil sa ganda ng engineering, yung pagkakakonstruct, yung concept, no? So yan, nagkaroon din siya ng award. Ngayon, very popular siyang tourist spots because of its kakaibang concept niya. Yung guys, kung nakikita nyo marami ng tao doon kasi doon yung magandang spot para makita nga yung pagpasok ng train sa loob ng building ayan sa area na yan. Pero since nandito na tayo sa building na to, why not explore muna natin kung ano bang meron dito kasi it's a mixed purpose building. So residential building siya, may train station, may mga kainan, ayan may food court din pala dito. Yan, pwede ko kumain ng mga desserts, prutas, pag nainitan kayo sa kakaanan nyo dun sa building kakatingin. So, ano yan? Wow. Mga spices. Ayan, different types of spices. My gosh, parang ang anghang yan ah. Yan ang mga nuts. May mga free taste pa dito guys. Oh. Parang, ano ba to? Cream cheese? Ano yan? Parang bread na may mga nuts. Medyo masarap. Magkano ba yun? Medyo masarap. Yan, may mga noodles din sila dyan. Pero nagkaka-phobia na ako sa mga ganitong noodles. Yung anghang pala niyan. Yan o. Pero mura lang atin. 18, 25. May mga drinks, refreshments din sila dito. Okay guys, nasa labas na tayo. So ito yung train, no? So pumapasok siya dyan. Doon tayo bumaba kanina. Pumapasok siya sa building na yan. Tignan natin. Antayin natin yung susunod na train. Yan. Buti hindi siya super crowded. Mas crowded pa dun sa Hongyadong. Pero ang kalaban natin ngayon guys, direct na hindi ko alam kung tama yung mga desisyon natin na pumunta tayo sa katirik-tirikan ng araw. Pero at least hindi masyadong crowded kasi mainit. Antayin natin dyan. Ay, sige, kakainin natin yung train. Paano ba? Paano ba? Ganun ba? Yan na guys, may babarating train. Wait lang. Ay, wag muna kayo dito. Akin muna to. Bigay nyo na sa akin to. Malapit na. Ito natatawa ko. Nakuha ko ba ng maayos yun? Kasi yung effort ko doon 100% eh. So yun guys, ito yung pinakauna kong nakita dito sa Chongqing, kaya nag-viral talaga siya. Itong train na pumapasok dyan. Pero guys, I did my very best. Naka 20 takes na yata ako. Ang init kasi yung next na train minsan 5 to 10 minutes bago dumadating. Nakailang nga na ako, ang dami ko nang ginanga. Wala talaga akong makuhang perfect na shot. And I just came to accept that it's not for me. Nangingitim na ako sa init ng araw. Dapat dito may kasama kayo para mapi-perfect shot niya yung papakita ko sa inyo yung mga ginawa ko. Nang gigigil ako. Walang maganda. Ooh. Ayan guys, para akong baliw, 'di ba? Effort na effort. Hindi man lang sumakto pero pwede na. I want your ass dancing bash.
Nakanganga din si kuya. Ang dami naming nakanganga. Tapos, nabulunan, di ba? Best in acting. Di mo kaya. Yung guys, bumili tayo ng milk tea. Sheshe. Milk tea muna tayo guys kasi sobrang init dun sa labas. Ayoko nang ilaban. Bumalik ulit tayo dito sa parang building. So, may mga tinitinda silang mga kung ano-ano. Pwede kayong mag-pre-taste, ganon. Hello. Hello. IG? Yeah, I have IG. Ayan guys, hiningin nila yung Instagram. Pwede bang Instagram dito? Di ba bawal? Yeah. Okay, 小红书。You can give your iPhone。你们的账号和我们的不一样，我们没有用这个软件，但是我感觉你应该去过某个地方吧。What? Your account is different from ours. We didn't use, but I like you. You must too many. Yes, yeah. I think no YouTube here. Yeah. 谢谢。没有写到龙珠重庆。4 days. 4 days. Yeah. This Yeah. 2 days. Day 2. Yeah. How I watermelon? Let's try the watermelon again. Cheers. No, nice, good. Oh, sorry. Please promote our flower tea. Yes, guys. Bili daw kayo na kanilang flower tea dito sa may malapit lang sa Chongqing Lichiba Station. Lichiba Station. Yeah, guys. Yes. Next one. Thank you so much, Have a good day. Oh, meron pa daw dito. Okay. Try one more. Mango? Mango. Good. Okay. Ayun guys, meron sila dito. Bili daw kayo dito sa kanilang mga tinda. Ang babait nila, sabi nila, YouTube kasi pinakita ko. Nagtatanong sila ng account ko. Sabi ko YouTube. Sabi nila wala daw YouTube sa kanila. O nga. Sorry na. Okay guys, for our first stop, for our second stop, pupunta naman tayo sa Hongyankon. So, from here sa Lichiba Station, ito na lang siguro. Parang ayoko nang mamimili ako ng less walk kasi ang init. And less walking. Yan. Dito sa A, maganda kasi makakapili ka ng fastest, less walking, fewer transfer, o anong gusto mo. 34. Ito line number 9 lang. Kasi walang line number 9 dito eh. Hindi. Line number 2 lang yun nandito. Kasi nandito tayo ngayon sa line number 2. So okay na ako dito. 3 transfer pero at least konti-konti lang yung lakad. So line 2, line 1, and line 5. Let's go! Then guys, same lang din sa Shanghai. From Lichiba, pupunta tayong Daping, no? Pag naka-grayed out, hindi siya yung tamang way. So dapat nakaganito, may color. Daping. Tapos makikita mo naman may arrow yan. Pag ganon. So ibig sabihin yung train daw, pag ganito. Kasi kanina, kaya ako sa sinasabi sa inyo, kasi kanina, doon ako sa kabila umakyat. Tapos nabasa ko, ay, naka-grade out. Kailangan, tapos bumalik ako dito sa kabila. Hey guys, dito sa Chongqing, hindi talaga sila masyado nag-i-English. Pero I appreciate naman yung mga train stations nila. May mga English translation. So for example, magta-transfer ako sa line 1. May mga nakasulat na na-transfer to line 1. So hindi ako nahihirapan. Pero hindi talaga sila sa English, no, sa pagsasalita. Kanina nga, may nakakahiya akong experience. Di ba kanina dun sa may train, mainit. Yung parang yung ginaganon-ganon kay bibig ko. Tapos, init na init kasi ako, ganon ako ng ganon ng damit ko. Parang, tapos may lumapit sa akin na 2 lalaki. Akala ko binibentahan nila ako ng pamaypay. Tapos yung isang lalaki, ino-offer niya yung pamaypay niya. Parang, siguro sinasabi niya na gusto mong humiram ng pamaypay. Tapos, hindi ko siya masyadong pinapansin kasi akala ko binibentahan niya ako. So parang sabi ko, no, it's okay. Tapos ino-offer niya, sabi niya, sige, Tapos sabi ko, why? Sabi niya, why? Hindi niya siguro maintindihan. Tapos sinasabi niya na, pamaypay, parang ganun, gusto mo bang humiram? Tapos sabi ko, no. Tapos dumistansya ako sa kanila. Tapos na-realize ko, hindi sila nagbibenta ng pamaypay, guys.
okay pala yung itsura nila para magkaibigan sila ng dalawang lalaki. Meron lang talaga siyang dalang pamaypay at gusto niya mag-offer kasi nakikita niyang nainitan ako. Eh ito naman si Ate Chona. Ako naman, attitude ako. Akala ko parang hindi okay lang po. Akala ko binibentahan ako. Minsan nakakaano din talaga yung language barrier, no? Hindi mo alam yung intention ng tao kasi may barrier yung language. Minsan din naman kasi may mga lumalapit sa akin na alam mong nagbebenta yung parang very pushy. Ayun naman si Kuya, parang hindi siya pushy. Ino-offer niya lang pala yung pamaypay. I'm really so sorry. Alam ko hindi mo ito mapapanood, Kuya. But I'm so sorry. Parang feeling ko na hurt ko yung feelings niya na parang lumayo ako sa kanya. Yung pala, nagmamagandang loob lang naman pala yung tao sa akin. Tatlong train lines yung pinuntahan natin. Line 1, Line 2, Line 1, ta Line 5 is our final transfer. So far, okay ako sa system dito. Like, hindi ako masyadong nahihirapan. May mga sulat-sulat. Tsaka hindi ka lalabas na. Magta-transfer ka lang pero hindi ka lalabas. So, hindi siya mainit. Although, naglalakad-lakad ka to transfer to another station. Pero, hindi siya mainit. Which is a good thing. Okay lang, di ba? Guys, are you ready? Nandito na tayo sa deepest metro in the whole world, sa Hongyan-Kon. So, nasa entrance or, yeah, entrance number 4 siya. Pwede kayo pumunta dito using line number 5 or line number 9. Tara na, pasukin natin dahil sobrang deep daw ito. Kailangan nating sagarin hanggang sa pinakadulo. Let's go, guys! Oh my God! Oh, okay. So, I think mga 6 or 7 na escalators yata na super lalim. So, yan. Oh my God, let's do this. Yes, 1 down, more to go. Okay, guys. Second escalator. Hindi na siya natatapos, no? Let's go. Oh. Grabe kung pupunta ka sa office, malilate ka na. Okay, so currently nga ito yung deepest metro in the whole world, no? Parang na-surpass nila yung the one in Ukraine. Parang Ukraine yung number 1 before, pero ngayon na-surpass nila. I think 116 meters deep. Grabe ang lalim nun, no? Kaya yung meron nga famous na phrase na parang China is 10 years ahead into the future. Of course, you don't interpret that literally na parang 10 years na literal. Parang, I think it's an informal way of saying na parang yung engineering, infrastructure ng China, sobrang ahead sila mag-isip. Kaya, naiisip nila yung mga ganito kalalim na metro. So, isa pa sa mga na-notice ko, yung facial, ang daming cameras kasi dito, no? Parang lahat ng mga ginagawa mo dito sa China, very monitored. Baka nga may mga camera dito, nakikita nilang nagbablog ako. But anyway, yung facial recognition, yung AI din dito, parang ano na rin, very prominent. For example, yung flight ko from Shanghai to Chongqing, pagka-check-in ko doon sa counter, syempre pinicturean nila ako doon sa counter. Tapos nang boarding na, di ba, mag-boarding ka na sa gate. Di ba dapat check na lang yung ticket mo. Doon guys sa boarding, may facial recognition, nakasarado yung gate. Tapos haharap ka, tapos facial recognition, tapos mag-open na yung gate. Ganun sila. So parang kung ano yung itsura mo nung nag-check-in ka, dapat yun din yung itsura pag mag-boarding ka na. Baka may mga ibahin ka sa face mo, mag-ano ka, nose line. Parang habang nag-aantay ka ng flight mo, nagpa-nose line ka pa, nagpa-ano kang cheekbone mo dito. Baka pag facial recognition, undetected, you are not registered. Hindi ka pa maka-fly, no? So, tsaka na lang kayo magpaganda pag nakaano na kayo, ha? Tapos na yung flight nyo. Okay lang naman magpaganda, pero huwag masyadong OA. Baka yung nose bridge mo gumanon dito pagka nahihirapan yung ano sa'yo, AI. Sabi, parang wala namang ganyan nag-check-in kanina. May mga iba na tumatakbo kaya gaya ni ate girl, ayun, no? Kasi malilate ka talaga dito, no? Ito pang chill ka lang, okay, I have all the time in the world, chill lang ako. Ang tagal. Ang tagal. Paano to? Baka umabot na tayo sa ano, yung mga layers ng mundo, ng Earth. Alam nyo ba yung layers ng Earth, guys? Or hindi nyo alam yun? Yung alam nyo lang yan siguro yung mga, ano ba yung uso ngayon? Yung mga nanalo sa PBB Duo, collab edition. Diba? Siguro yung alam nyo lang yung mga, hindi nanalo si Chares. Nag-expect kasi yung lahat na mananalo si Chares, no? Tapos si Breka yung nanalo. Ganun lang yung alam nyo, no? Basta ako, si kay River ako, from the beginning, simula ng PBB, hindi ako nagbago, like I'm so loyal, River. Kaya
para sa akin yung totoong big winner is yung jowa ni River. Kasi 3 months. 3 months nila sa bahay ni Kuya. Grabe, paglabas, sago-sago na yun. Grabe. Joke. Speaking of layers of earth, ano nga ba yung pangalan ng crust? Diba? So, siguro nagsimula tayo sa crust, sa mantle. Nandito na tayo sa outer core. Grabe, nakarating tayo sa outer core sa sobrang deep nito. Hindi na pang ilang ganito ba to? Diba? Parang naiinis na ako. So yun guys, kung sasakay ka dun sa deep na escalator, it will take you around 8 to 10 minutes bago ka makababa. Pero meron naman daw elevator. Pero ang problema lang pag sumakay ka ng elevator, kasi parang mabilis siya na elevator. I think 53 seconds lang makakababa ka na. So minsan yung tenga, masakit sa tenga. So you can try that. Pero ako, okay naman sa akin yung experience nung sobrang mabagal lang. Diba? Yun naman yung aking trip sa life, yung hindi lang nagmamadali, ganda-ganda lang yung labanan, slow living. Yung guys, na-explore na natin yung deepest escalator in the whole world. Next stop, pupunta naman tayo sa Sunset Cafe Bar. So medyo malayo-layo siya, 51-minute ride. Pero same pa rin naman. We're gonna take the train, line number 9, 8 stop, and then magta-transfer tayo sa line number 6 to Shangshinli, and then we will walk. Sunset Cafe Bar. Let's go! So dito pala sa mga train guys, laging merong pag-check ng luggage. Ayan, lagi mong ilalagay yung luggage mo dyan every time you enter. Okay, so punta tayo sa Sunset Cafe. No? Sabi ko, shucks, baka mag-sunset na kasi it's currently 6:48 na, malapit na mag 7 PM, pero andyan pa yung araw. Chinek ko yung sunset para mga almost 8 PM pa daw, 7:40 ganon. So medyo late nagsa-sunset, especially during summer. So if pupunta kayo dito, parang feeling ko hindi nyo naman kailangan magmadali ng like super early kayo magsisimula, kasi nga mahaba yung araw. Ako parang after lunch na ako nagsisimula, pero ang dami ko pa rin napupuntahan. Pero actually yung itinerary ko kasi medyo chill lang, no. Kung asing gusto nyong mabilisan, kahit isang araw, baka marami kayo mapuntahan sa one day kung magsisimula kayo super early in the morning. Ako kasi mga lunch na ako nagsisimula. Kasi tignan mo, alas 7 na, may araw pa. So guys, follow lang natin sa AMAP. May 11 minutes pa tayong lalakarin in this area. So may mga photo spots dito. Ayan. Ang cute din ng lalakaran actually. Ang cute ng area dito, oh. Meron din silang bridge. Pero guys, pag pupunta kayo ng winter, baka maaga mag-sunset, no? So maliit, ay, konti yung araw nyo. Pag summer kasi medyo matagal mag-sunset eh. Ay, ang ganda rin dito, oh. Yan, tama kaya itong nilalakaran natin kasi parang pababa siya eh, oh. Pero ganito kasi dito sa Chongqing, 'di ba? Medyo since parang hilly sila or ano sila ma-cliff, kaya yung mga bahay nila parang patong-patong. So if maglalakad ka minsan pababa talaga siya. But naniniwala naman ako kay AMAP na lumalapit naman tayo, naging 9 minutes walk na lang. So baka tama naman. Pero ang cute, marami ring cafes dito actually. Pero ang nire-recommend kasi nila is yung Sunset Cafe. Pero actually dito, cute din ng mga dadaanan mo. Grabe yung blend ng modernity tsaka yung medyo luma or yung kanilang classic na mga Chinese architecture, no? Grabe, may super modern pero ang dami pa rin nilang mga ganito. Wala, ang cute din ng alley na to. Tignan nyo. Ang cute, my gosh. Diba? Ang sarap lang maglakad-lakad dito. Actually, kahit dito pa lang, marami ka nang mahahanap ng mga cafes, oh. Cute na mga shops. Oh my God, ang ganda dito, guys. Puntahan nyo to. Ay, lumalayo ako, my God. Ay, tama. Okay, sige. Tama ba itong nangyayari sa ano? Pero okay lang, kahit maligaw tayo, maganda naman yung lugar. No? Doon na lang tayo sa positive side. Naligaw tayo, pero may mga na-discover tayong ang gagandang mga shops. Actually, ang ganda nitong lugar na to. Sunset Cafe yung pinunta natin, pero parang ang ganda dito, ha. Oh. Ang cute talaga ng area na to. Yan guys, sinecheck ko lang sa AMAP. Ang pangalan ng area is ayun yata, Longmenhao. Ay, ba't nawala?
Longmenhao Old Street. Or pwede nyo rin i-search yung My World. Okay guys, so ito yung pinin ko. Nandito na tayo sa may Sunset Cafe area. Ito yung bridge. Pero hindi ko alam kung saan baba na yung cafe dito. Siguro sa taas nitong building, no? Para overlooking siya doon. Kasi malapit na mag-sunset guys. Ayan no. So kailangan natin mahanap. Saan kaya yun? Ito ba? Parang hindi rin naman masyadong maliit. Pero ayun na kasi yung sunset eh. Wala na, dudubog na yung araw. Hindi pa natin nahanap yung cafe. Kahit anong kape na lang, nakita naman natin yung sunset eh. Maganda na naman dito yung view actually. Yan no, marami nagpipicture dito guys for the sunset. Pero wala namang cafe. May cable car. Cable? Saan yung cafe? Actually doon ako naligaw kanina. Mas maganda pa yung mga cafes doon. Saan ba yun banda? Ayun sa area na yun, malapit sa bridge. Yan, sa area na yun. Diyan ako naligaw eh. May mga coffee shop din dyan. Feeling ko mas maganda pa nga doon. Oo, yung niligawan ko kanina, mas maraming mga cafes doon. Tapos parang feeling ko mas overlooking sa sunset. Although dito meron naman mga tao, ganyan, nagpipicture-picture sila. Pero hindi ko mahanap yung Sunset Cafe. Yung mga pinupuntahan ni Shanice, ni Runaway Girl, yun yung hindi ko mahanap. Siya rin nag-recommend ito sa akin na Sunset Cafe. Tapos yung 1,000 trees doon naman sa Shanghai, di ba? Pinuntahan natin, hindi ko mahanap yung tamang spot. Ito naman si Sunset Cafe, hindi ko mahanap yung tamang cafe. Pero meron ditong parang cable car, ayan o. So kung gusto nyo sumakay ng cable car, pwede. Ay, sige. Meron ako nakita ditong coffee shop na parang sikat din sila. It's called Luckin Coffee. Tapos ka-message ko rin kasi si Shanice kanina. Sabi niya, nasa China ka pa ba? Try mo yung Luckin Coffee. So sige, itatry natin yung Luckin. Masarap daw yung parang coconut coffee nila doon. Sige, tara, try natin. Yan, may Luckin Coffee dito. Luckin Coffee. Ang cute din ng model. Sino kaya yan? Ayan, order tayo ng coconut coffee. Coconut coffee? Wait, I will translate. Sabi niya yata i-scan ko. Tama ba yung pagkakaintindi ko? So, i-Alipay ko and then try natin mag-scan. Okay, tama. I-scan. Naka-Alipay ako na. Scan ko lang siya. Tapos meron ng mga menu dito. Pili lang ako ng menu guys. Hanapin ko lang yung coconut coffee. Na-translate naman siya. Ito yung mga options nila. Feeling ko ito yung coconut latte na sinasabi ni Shanice. Tapos meron din sila mga fresh and gently, green sasha latte. Ayan, sea salt. Parang sarap din ng sea salt latte. Pero sige, sabi ni Shanice yung coconut daw eh. First, ayun na first. So yun yata yung number 1 na recommended nila. So 13.9 yuan. Add ka lang dito and then hala. Yan, nagta-translate pa siya. Ayan oh. So merong large ice. Ice tayo kasi ang init. No extra sugar. Okay, recommended daw ang no extra sugar. Okay, order immediately. Okay. Alipay, 1 click. Guys, hindi ko magana yung Alipay ko kasi hindi daw ako Chinese citizen. So, tinutulungan na lang ako ni Kuya. Siya na yung mag-order. So, ipipay ko na lang siya using my Alipay kasi. Pay? Alipay. Alipay, yeah. Okay. So, tulungan niya ako. Buti yan sila dito parang matyaga na magtulong-tulong. Kasi hindi ko magana yung QR sa akin kasi daw baka naka-limited lang siya. Binabayaran ko lang guys. Sana gumana. Ayun, okay. Okay? Okay. Kasi ayan. Sometimes may mga QR na hindi gumagana yung Alipay ko. Ang ginagawa, sila na yung mag-order. Sila yung mag-ganon-ganon. Sabihin mo lang yung order mo, tapos i-scan mo na lang yung QR. Gagana naman. Buti maano sila matyaga, no? Comfort mo nga ako kasi medyo nahirapan ako ng konti. Paki-comfort ako. Charot. Cute. Sino kaya yan? Alam nyo guys, may na-realize ako. Dapat nag 7-Eleven din ako. Ayun o, 7-Eleven yan. Meron silang balcony. Maganda rin yung view ng sunset nung ano nila, yung area nila. Saan kaya tayo po pwesto? Medyo madaming tao. And guys, hindi ko nahanap yung Sunset Cafe. Pero nakabili naman tayo ng kape. With the sunset. Parehas lang naman yun. Sunset Cafe. So ito yung coconut latte nila, no? Ay, sarap.
Hindi ko pang na-okay yun, ah. Ang sarap ng flavor na may kape, may coconut. Ang sarap. Approve guys. Try nyo rin, Luckin. Pag nagpunta kayo sa China, Luckin Cafe. Coconut latte. Ay. So yung coconut latte guys, mga 14 no? 14 yuan. So siguro mga 110 pesos. Tapos bumili din ako ng parang mini cake dun sa cafe nila. Or leche flan ba to? This is 4.9 yuan. So siguro mga 40 pesos. Siguro ganun. Try ko lang. Wala akong mapaglagyan. Dito muna kayo. Ay! Sarap! Ang sarap! Ayan, tingnan nyo. Hindi siya lasang leche flan eh. Parang cream cheese. Lasa siyang cream cheese. Sarap! Parang mini cheesecake na medyo mas soft sa normal cheesecake. Sarap. Tingnan yung tsura ko. Nakagaang lang tayo. Hindi nakakasosyal yung postura natin dito. Kasi wala tayong nakuhang upuan sa Sunset Cafe. Dito na lang tayo. Ang sarap dito. Nabitin ako kasi maliit lang siya, no? Para siyang cream cheese na eggy, cakey. Parang cheesecake plus cake plus egg. Eh, di ko alam kung anong, basta masarap. Oh my god guys, ito na pala yung Raffles City. Yung parang Marina Bay sa Singapore, yung kanilang ina-achieve. Tapos nakita ko may Twin Towers sila somewhere here. Yung parang ginagaya din nila yung parang Petronas Tower sa Malaysia. Actually, dapat bukas ko pa sila pupuntahan. Itong Raffles City na parang Singapore, tsaka yung Twin Towers na parang Petronas Tower. Kaso naisip ko, since nandito na lang din naman ako, puntahan ko na lang kaya ngayon, no? Tara, puntahan na lang natin para bukas wala na tayong masyadong gagawin. Napuntahan na natin lahat. Actually, mapupuntahan mo talaga dito sa Chongqing. Kung one day marami kang mapupuntahan talaga kung masipag ka. Medyo chill pa nga yung pacing ko eh. Hindi kaya ito yung Sunset Cafe? Kaso nakalock siya oh. No? Ano bang nandun? Tignan nyo nga. Feeling ko ito guys. Ayun pala may cable car dun no. Doon ako nang galing sa taas eh. Tapos ito yung 7-Eleven na may overlooking. Kahit dyan na lang sa 7-Eleven maganda rin yung view nila eh. Pero feeling ko ito yung Sunset Cafe. No? Kasi ang ganda ng location niya. Nandito siya sa may ano. Kaso for some reason sarado siya ngayon. Sunday naman. Oh my god, ito nga yun. Parang ito nga yun guys, no? Oh. Sarado sila today? I'm not sure bakit nakalock siya. Pero ang ganda ng location nila, oh. Kasi nasa harap na harap sila sa building ng bridge, sa may sunset. Kaso unfortunately, nakalock siya today. So, ayun guys, si Marina Bay Sands. Ito naman, si Petronas Tower. Ito yung dalawa, si Twin Tower. Tara, lakarin natin. Ang ganda rin ng city na to, no? Chongqing. Tignan nyo. Malawak din. Tapos meron silang malaking ilog dyan. Ano kaya yung ilog na yan? Parang sa Budapest. Budapest, yung ilog na yan, no? Lalakarin lang natin. Chill, hayahay lang din dito maglakad-lakad. Siguro kung pupunta kayo talaga ng mas malamig na weather, panalo. Kung pupunta kayo ng mga winter dito, tapos naka-winter clothes kayo, tapos parang ganda-gandahan lang yung labanan nyo. Kasi pag ganito kasi, haggard yung labanan nyo. Init. Kaya nga ayoko magsimula ng sobrang aga. Kasi imagine ilang oras kang nasa initan. So ngayon at least medyo paggabi na. Pero haggard pa din naman. Pining Fort Park. Ang ganda rin dito oh. Oh. Pakita ko sa inyo. Ay, may mga tao din dun oh. Ano ba yan dyan? Baka viewing spot din ito oh. Tsaka plus points naman sa mga tao dito sa Chongqing. Ang babait no, from the
yung nahihirapan ako sa train, yung parang yung lalaki gusto mag-assist sa akin na magbayad na lang ako ng Alipay, to yung nag-o-offer ng pamaypay sa akin kanina na parang ganun ako, tapos parang gusto mo bang humiram ng pamaypay, ganun. Tapos kanina dyan yung ano din, yung nagbebenta sa Luckin Coffee, parang willing sila kahit, alam mo yung kahit nakakaabala na kasi syempre tumatagal yung pila dahil sa akin, pero willing silang i-assist ka. Pansin ko lang yung medyo mga may edad, for example may edad na tatay, minsan pag magtatanong ka sa kanila, hindi ka nila entertain kasi hirap talaga sila mag-English. Wala sila nung parang patience na mag-Google Translate, ganun. Yung mga younger generation kasi parang sanay na sila sa technology, so okay na sila mag-Google Translate kahit matagal, i-assist ka nila. Yung medyo may edad-edad, medyo parang masungit yung dating nila kasi i-ano ka nila, itataboyin na, parang no English, ganun. Oh my god, biglang umilaw na yung Twin Towers. May ilaw pala siya kapag gabi, oh. Taray. Alam mo, ito yung oras dito sa China na gusto ko. Yung parang hindi pa siya super dark na gabi, pero wala ng araw. Parang ang sarap lang kasi maglakad-lakad, tas yung mga building nagsisimula na silang umilaw-ilaw. Ito yung favorite kong oras na paglakad-lakad, oh. Ang saya-saya lang, no? Yes, one with the locals. Yan, may mga cutesy ay crab. May mga parang night market din sila dito. Tapos parang yung sa Vietnam, yung nakaupo ka sa mga maliliit na upuan, mga ganyan, no? Very Vietnam pero yung background Malaysia. Tapos ito si China, ginigigil ginigigil nyo din ako, eh. Ginagaya na nyo na lahat. Pero maganda naman. Actually, maganda naman yung lugar na. Pero may Malaysia sila, may Singapore sila doon. Tapos dito naman, Vietnam. At least sa isang bansa, marami ka lang napuntahan. Cutie. Oh, may food hall dito. Tapos parang pag dito, oh, modern na mall. Malito ka. Malito ka. Merong modern dito na mall. Tapos, tcharan! Ayun guys, palapit na tayo sa parang Petronas Tower. Ay, ano ba yung pangalan? R-O-C-N? R-O-C-N or R-O-C-K? Rock ba yan or R-O-C-N? Yan. Yung pangalan niya. So sa area na to, sobrang modern. Modern yung atake ng area na to. Oh my gosh. Pero nakakatuwa kasi may mga batang naliligo. Anong meron? Tignan niyo yung mga bata. Ba't sila naliligo dito? Hala, anong meron dito, no? Feeling ko may something itong area na to. Parang pag maligo ka, parang pinaniniwalaan nila na magiging healthy ka. Theory ko lang, theory. Kasi anong reason ba't sila naliligo? Pero ang saya nila, oh. Oh, ang saya ng mga bata. Tapos nasa front siya ng mall, no? Yun, may Starbucks. Tapos may mall. Anong meron, guys? Nakakatuwa. But anyway, diretso na tayo sa ating pakay, ang Twin Tower. Dito may riverbank din, ay river park. Ayan, no? By the river. Tapos tambay-tambay kayo sa river. Actually, sa itong Chongqing, no? More than its mga sikat na nagva-viral na lugar dito, like yung train na dadaan sa house, yung mga deepest metro. Aside from those, feeling ko yung city itself yung nagagandahan ako. Yung itong city mismo, no? Maglalakad ka, may river dito. Yung mga bata naliligo dyan sa may fault na hindi ko maintindihan bakit dyan sila naliligo. Tapos yung mga areas na ganito, especially during the night, no? Especially during the night, mas ano siya, mas kita mo yung impact, oh, impact. Maganda yung mga tourist attractions nila dito. But if I will be honest, mas na-enjoy ko yung city itself dito sa Chongqing. Like walking around the city, appreciating yung kung anong klase ng pamumuhay ang meron sila dito. And I could understand bakit nagiging viral yung city, no? Kasi
Grabe yung mga futuristic nilang buildings talaga. Yung mga kakaiba yung itsura ng mga buildings nila. But ang dami pa ring areas na you can see their culture, mga local shops, local cafes. So ang ganda ng balance between modernization tsaka yung very classic na China, no? Sheraton ba to? Baka hotel ito, no? Ano, Sheraton. Baka hotel nga ito. So yun guys, ROCN ngayon nakasulat, ROCN. So ito yung kanilang parang Petronas Tower, kumbaga. It's located in this area. Ayun yung mga buildings. Kumbaga mayroon ding river na nagdi-divide sa kanila. So yung kabilang building, ayun yung parang may Singapore doon, Marina Bay. Andun yung hotel ko sa kabilang building. Tapos on this side naman, ito yung kanilang Twin Tower. Mayroon silang park. Yung Sunset Cafe na doon, nilakad natin from that area. Ayan, nasa pinakagitna na tayo, no? Ayan. Ayan. Oh. It's a nice building. Maganda siyang building. Pero for me, personally, mas gusto ko pa rin syempre yung sa Malaysia, yung Twin Tower na iconic, no, na Petronas. Pero maganda rin na. Cute din itong building na to. Tara, lakad tayo dito sa may river, diba? Ito yung sinasabi kong ang lawak ng river nila. Parang ang naisip ko yung parang sa Budapest. Danube ba yun? Danube River sa Budapest. Budapest. Ang spelling niya, di ba, Budapest. Pero may mga nagsasabi sa inyo dapat daw Budapest. So baka Budapest. So yun yung na-compare ko sa kanya or unang pumapasok sa utak ko. Kasi parang ganito ka luwag yung river na yun. Luwag ng river nila. So ayun yung pulang bridge yung pinuntahan natin kagabi. So sa kabilang side, ayun doon. Yun yung pinuntahan natin na Hongyadong Cave. Yung magaganda yung ilaw. Yung nagpa-picture-picture ako. Tapos tatawid kayo dito. Andun din yung... Ayun pala yung Marina Bay. Ito to. Itong dalawang malaking building, yun yung parang Marina Bay nila dito. Marina, bukas na lang tayo pumunta doon kasi medyo malayo pala kung lalakarin ko. Ayan. Tapos tumawid ako dito, ito, sa bridge na yan. Itong bridge na yan parang train station din. Dumadaan yung mga train dyan. Kasi yan, doon yung Sunset Cafe sa may area na yun. Nilakad ko lang hanggang dito. Hanggang sa nakarating tayo dito sa tower na yan. Ayan. Ang lawak, no? Sarap lang mag-chill-chill. So bali parang ang nangyari kagabi, nandun tayo sa kabilang side of the river. And then tonight, napunta tayo dito sa kabilang side. Actually, hindi ko naman siya planano na sa one side doon, one side dito. It's just so happen na, ayun, unexpectedly, nakita ko yung parang itong Twin Towers. So sabi ko, lakarin ko na nga lang siya dito. As doon ko lang din siya na-realize. Okay, nasa kabilang side na pala ako. Kahapon nandun ako sa kabilang side. Actually, meron din isa pang parang magandang bridge. Diba, ito kasi yung pula na yan. Yung pula na yan, yung parang sikat na bridge. But actually, if you look here, meron ding magandang bridge dito. Oh. White naman yung kulay niya. Tapos parang may tower din. Ayun kaya yan. No? So yun yung parang dalawang bridge na nadudugtong sa cities. No? Okay guys, so pumasok lang ako dito sa Modern Mall na pinakita ko sa inyo kanina. Diba? Yung parang may mga batang naliligo dun sa fountain. Tapos may Modern na mall. Pumasok lang ako dito para magpa-aircon at para mag number 2. I mean, I think it's worth sharing also kasi dati kasi nung nag-Shanghai kami, yung mga public restrooms nila, yung parang hindi ka nakakaupo, parang parang naka-flat lang, tapos bubuka ka. Pero mostly naman dito sa mga malls, for example, kung hindi nyo na naiwasan, like na number 2 din kayo, yung mga CR naman sa malls, yung normal naman, yung nakakaupo kayo. Kaso nga lang, pansin ko dito sa China, is hindi uso ang bidet. Siguro kasi sa hostel ako nagstay pero try nyo baka sa mga luxury hotels, sa mga modern hotels, baka may bidet na. Pero so far dito sa mall, itong magandang mall din to, 'di ba? Modern Mall. Wala rin silang bidet, pero may mga tissue naman. So you don't have to worry about that. Siguro nung nag-Shanghai kami sa mga public restroom, yung mga lumang restroom, yung parang flat pa, yung wala kang maupuan. Pero sa mga malls or even sa mga train stations, I think may mga upuan na naman. So, wala lang, share ko lang baka magamit nyo. So, ayun lang naman, magpapalamig lang ako dito, maghahanap lang ako ng kakainan ko for dinner. But I think hindi ko na kayo masasama guys kasi palobat na rin yung aking
yung aking camera. Ate Lutang ka na, itigil mo na yung vlog na to. Palawad na rin yung aking camera so hindi ko na kayo masasama. And wala nga kasi akong power bank kasi kinonfiscate, di ba? Actually, yung cellphone ko is ilang... Wala, pag ito nag-lowbat, ilang percent na lang ba ako? 29% na lang yung cellphone ko rin. So, i-reserve ko na yung battery. Baka hindi ako makauwi. Maligaw ako. Wala akong power bank. Pero I think naman sa mga cafes nila dito sa mall, pwede kayo mag-charge. So, baka mag-charge din muna ako. But, ayun lamang guys. Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito sa Chongqing. Tomorrow, may mga bago pa tayong lugar na i-explore dito. And I hope to see you again on the next one. Bye!